So, good morning po. Dahil hindi ako nakapag-vlog nung Sunday kasi nga wala kaming kuryente. So, ito na lang. So, nung Sunday pala is World Prison Awareness Sunday. So, tamang-tama yung gospel is yung gospel tungkol kay Zacchaeus. So, alam naman natin na si Zacchaeus ay isang tax collector na taga Jericho. Yun yung umakyat sa puno dahil siya ay pandak. Para lang makita yung Panginoon, umakyat siya sa puno ng sikamoro na napakalaking puno. And then, sinabi ni Lord na bumaba ka dyan sa kinalalagyan mo sa Zacchaeus at ako tutuloy sa bahay mo. Well, alam naman natin na nung pag tax collector ka, ikaw yung ayaw sa'yo ng mga kababayan mo. Kumbaga ikaw yung kontrabida kasi kumbaga sa panahon ngayon, ikaw yung mga liaison officer ng mga Romano. Kasi nangongolekta ka ng buwis para sa mga Romano, pero yung sobra, naniningil ka ng sobra dahil yung sobra sa'yo. So mga extortionist yun na may backer ng mga polis, kumbaga sa panahon ngayon. Yung mga humihingi ng protektado ng pulis na mga humihingi ng lagay. So, yun yung sa kultura ngayon. Well, kaya nga World Prison Awareness Sunday kasi kung may priority ang pangangailangan sa Diyos o sa Panginoon, kung may priority yun, pinaka-priority yung maraming kasalanan. Kaya dapat the more na marami kang kasalanan, the more na kailangan nagpupunta ka sa simbahan, the more na kailangan nakaka-receive ka ng confession, and the more na nakaka-receive tayo ng Holy Communion. Kasi hindi naman tayo makakapag Holy Communion kung tayo hindi nangungumpisal. So mas lalong sa misa lang naman natin nare-receive yung absolution. Diba? Every mass yan may absolution, lalo na pag Sunday. So, yun nga, diba? Yung last Sunday was also the way of the Catholic Church to pray and reflect dun sa mga kalagayan ng ating mga persons deprived of liberty o yung mga nakakulong. So, kasama yun sa sa 7 corporal works of mercy, yung visit the ones in prison. So by doing it, we are fulfilling one of the 7 corporal works of mercy. Yeah. Pag sinabi mong corporal works of mercy, yung ikaw mismo yung gagawa ng ikaw mismo yung mag-show ng compassion. Yun na nga. Visiting the imprisoned, pray for the imprisoned. So, yun yung kagandahan ng ating simbahan na nire-recognize din yung ating mga bilanggo na nagkakaroon ng reformation at nagkakaroon ng repentance sa kanilang pagkakamaling ginawa. Kaso kasi minsan, di ba, yung iba hindi nga nakakulong pero pag nagkasala, umuulit. At yung iba, parang hindi nagkasala. We are all recidivists o yung paulit-ulit na nagkakasala sa mata ng Diyos. So, yun lang masasabi ko dyan. So, yun lang po.